Magsisimula na ang pagpupulong nila Jinwoo kung saan ipapaalam na ng Hunters Bureau ang pagkamatay ni Christopher Reed at malalaman na ng lahat na ang halimaw na kailangan nilang tugisin ay ang tatay ni Jinwoo. Kaya naman simulan na ang kulang sa chapter 147 at ang kabuuan ng chapter 148 up to chapter 149. At kung bago ka lamang sa aking channel ay mag-follow and subscribe ka na upang maging updated ka sa ating solo leveling manhwa review. Maraming salamat. Let's go! Pinakita si Jinwoo kung saan ito ay nasa Korea na at kanyang sinabi na ginamit niya ang Shadow Exchange upang makipagpalit ng pwesto kay Biro at ano raw ang masasabi ng kanyang kausap dahil matagal na itong nawala sa Korea. Sa ngayon daw ay pinapagaling ni Biro si Jinho sa Amerika at dito ay pinakita ang bagong Shadow kung saan nakikiusap itong bigyan siya ng pangalan ng ating bida. Paano daw kung Greed ang ipangalan sa kanya ni Jinwoo? Total daw ay namatay ito bilang isang greedy na tao, tanong niya kay Dongsu, samantalang si Greed ay nagpasalamat sa binigay na pangalan sa kanya ng bida. Ngayon daw ay ilagay ni Greed ang kanyang ulo sa sahig at pagkatapos ay pinakita na ang sumunod na araw kung saan ito ang araw na magaganap na talaga ang international conference. Masyado raw madaming reporters ngayon, wika ni Jinwoo, at sagot naman ng deputy director na mukhang nakatunog na daw ang mga ito sa naging laban ng bida kay Thomas kung kaya't mahihirapan daw si Jinwoo na makaiwas na mapansin siya ng mga tao. Sa isip ng deputy director na ito raw pala ang tao na siyang tumalo sa Scavenger Guild at sabi niya kay Jinwoo na sisiguraduhin daw ng Hunters Bureau na ilalabas nila ang katotohanan sa nangyaring laban. Sa isip ni Jinwoo na ayaw niya nang isipin pa ang tungkol kay Dongsu at isa lamang daw ang dahilan niya kung bakit siya pumunta ng Amerika at sa oras na masagot na ang kanyang katanungan ay wala na siyang gagawin pa sa bansang ito. Binigay kay Jinwoo ang isang earpiece upang may translate sa kanya ang sinasabi sa presentation at sa kanyang pagpasok sa pinto ay agad siyang tinignan ng mga tao, ganun na din si Liu Zigang, subalit si Jinwoo ay walang pakialam sa mga taong nakatingin sa kanya. Hindi sila makapaniwala na si Jinwoo ang tumalo kay Thomas na siyang nagahari sa mga hunters pero malaki daw ang ginampanan ng bida sa dungeon break sa Tokyo. Sa pag-upo ni Jinwoo ay dumating na din ang isang professor kung saan nagpakilala ito bilang Dr. Belzer at sigurado raw siya na aware ang lahat sa biglaang pagdami ng mga gates, ganun na din ng mga hunter. Pero iilan lamang daw ang nakakaalam kung ano ba ang kakaibang nangyayari ngayon sa kalangitan sabagat nakadetect sila ng biglaang pagtaas ng magical energy sa atmosphere at dahil hindi pa daw nila masabi ang nababagay na tawag dito ay pwede nila itong tawagin ngayon bilang Magisphere. Ang mga Magisphere daw na ito ay nagtitipon-tipon ngayon sa kalangitan ng iba't ibang bansa at napag-alaman nila na siyamang bilang ng Magisphere at ang pinaka-most concentrated daw ay makikita sa bansa ng South Korea. Napatingin ang lahat kay Jinwoo nang marinig nila ang kanyang bansa at wika ng doktor na hindi raw kailangan tumingin ang lahat kay Jinwoo dahil kung ang bida raw ang dahilan ng Magisphere na ito ay nilagpasan na nito ang antas ng pagiging hunter. Sa isip ni Jinwoo na pwedeng related daw kaya ito sa mga monarch at wika muli ng doktor na dahil hindi nila alam ang dahilan ay wala silang magagawa ngayon dito pero hindi raw ibig sabihin nito na wala silang gagawin dahil maaaring magkaroon na naman ng panibagong pagbabago ngayon ng mundo. Tanong ni Michael kung doon na daw ba nagtatapos ang presentation ng doktor dahil kung ganun daw pala ay siya naman ang may sasabihin dahil may mahalaga daw siyang sasabihin sa lahat ng hunters na narito ngayon. Kinalulungkot niya raw ibalita na si Christopher Reed ay pinatay ng isang hindi kilalang grupo 2 linggo na ang nakakaraan kaya naman hindi sila makapaniwala dahil isang national level hunter daw si Reed at kung nagawa raw siyang patayin na ibig sabihin lamang na may lakas ng isang national level hunter ang pumatay dito. Nagtinginan ang lahat kay Jinwoo dahil paano daw kung siya ang gumawa nito at ang balita raw sa pagkamatay ni Reed ay ibabalita bukas sa publiko. Makinig daw ang lahat ng mabuti dahil meron daw tao ang suspect sa krimeng ito at papangalanan nila ito bilang Suspect S habang sa isip ng isang lalaki na hindi si Jinwoo ang gumawa samantalang sa isip ng isang hunter na parang kamukha ito na isang hunter na pamilyar sa kanya kung kaya't pinagpawisan ang dalawa at sinasabi sa kanilang isip na wag silang lilingon dahil maaaring kamukha lamang daw ito ni Jinwoo sapagkat magkakahawig naman daw ang lahat ng Asyano. Naiinis si Jinwoo dahil bakit ang kanyang ama pa ang suspect at dito ay piniliwanag na ang dungeon ay teritoryo ng mga rulers at hindi niya raw alam ang dahilan kung bakit nagpadala ng halimaw ang mga rulers sa anyo ng kanyang ama. Wika ni Michael na ang halimaw na ito ay kanilang nakita sa isang dungeon na kayang magsalita ng human language at pinakausap daw nila si Dongsu dito, isang S-rank hunter, subalit tinalo daw ng halimaw na to si Dongsu at iniwan ng kanilang HQ na may malaking pinsala. Si Suspect S daw ay isang malakas na humanoid monster na nagawang makatakas sa dungeon at target daw talaga nito si Christopher Reed at sa ngayon ay ito raw ang conclusion na kanilang naisip. Napansin
napansin ni Jinwoo na may sinasabi ang kanyang ama kay Dongsu at naintindihan niya ang sinasabi nito kung saan binabalaan ng kanyang ama si Dongsu na wag na itong tutungtong sa Korea para sa kanyang kapakanan. Napagtanto ni Jinwoo na ang ibig sabihin ng kanyang ama na hindi magagawang makapagpahinga ni Dongsu kahit ito ay patay na sapagkat ito ay kanyang magiging shadow. Kaya naman sagot ni Dongsu na gaya daw ng hinala ni Jinwoo ang taong nasa video ay ang kanyang tunay na ama. Humihingi daw sila ng tulong sa lahat ng guild na hanapin si Suspect S at kontakin daw agad sila kung sakali na ito ay kanilang makita, pero tanong ng isang hunter na may pruweba daw ba sila Michael na ang suspect ay hindi isang tao. Ang magical energy daw ni Suspect S ay kaparehas ng isang halimaw at tanong muli ng isa na kung nagpakilala daw si Suspect S na isang tao ay nag-e-exist daw ba talaga ang identity na kanyang sinabi, at umuo naman dito si Michael pero bakit daw hindi ma-reveal ni Michael ang identity ng taong ito. Konektado raw kasi si Suspect S sa isa sa mga hunter na narito ngayon, pero isang kamay ang nagtaas at kanyang sinabi na mas makakatulong daw siguro kung i-reveal nila Michael ang identity ng hunter na ito, wika ni Liu Zigang. Magiging prangka raw siya sa kanyang sasabihin dahil ano daw ang relasyon ni Jinwoo sa halimaw na ito, at sagot ni Michael na kung gusto raw talaga itong malaman ni Liu Zigang ay wala na siyang pagpipilian pa sapagkat nagpakilala daw si Suspect S bilang ama ni Jinwoo. Nagbulungan ang lahat ng marinig nila ito at tanong muli ni Liu Zigang na kung nagkataon na ama talaga ito ni Jinwoo at tutugisin nito ng iba't ibang hunter ay ano raw kaya ang gagawin ng ating bida, at sagot ni Jinwoo na natural lamang na huntingin ng isang hunter ang isang halimaw at kung isa nga itong halimaw ay siya mismo ang papatay dito, pero kung hindi raw ito isang halimaw at napatunayan niya na ito ang kanyang ama ay poprotektahan niya ang kanyang pamilya kahit na nga ba maging kalaban niya ang lahat ng hunter sa mundo. Habang naglalakad ay tanong ni Adam kung seryoso raw ba si Jinwoo sa kanyang sinabi, at sa pag-oo ng bida ay muling sinabi nito na dalawang tao lamang daw ang nasa kanyang isip na kayang magbitaw ng ganong salita sa harap ng 500 pinakamalalakas na hunter sa mundo, at isa na daw dito si Jinwoo at ang isa naman daw ay nasa hospital ngayon. Naisip ni Jinwoo si Thomas Andre at wika muli ni Adam na magkakaroon ng pagsasalo mamayang gabi, at kung hindi raw busy si Jinwoo ay maaari itong pumunta upang makasalamuha ang ibang hunter. Biglang pinakita si Liu Zigang kung saan may sinabi ito sa salitang Chinese, habang sa isip ni Jinwoo na ano raw ba ang sinasabi nito, at wika ni Adam na sinabi daw ni Liu Zigang na siya raw ang pumatay sa isang giant na nakarating sa karagatan ng China. Nagulat si Jinwoo dahil kaya din magsalita ni Adam ng Chinese, at sagot naman ito na kaya niya raw salitain ang lahat ng lengguwahe sa Asia. Nagulat daw si Liu Zigang dahil malakas pala ang giant na kanyang nakalaban higit pa sa kanyang inaasahan, at mas naging mahirap daw ang kanyang laban dahil nangyari ang laban sa karagatan. Simula daw noon ay nais na ni Liu Zigang na makita ang hunter na madali lamang pinatay ang mga giant na ito, at masaya rin daw ito na nilagay niya sa tamang lugar si Thomas at wala raw duda na si Thomas ang may mali sa nangyari. Sa isip ni Jinwoo na ang first impression niya kay Liu Zigang ay isang bugok na hunter pero mukhang kawili-wili daw ito na klase na hunter. Nagulat si Adam sa muling sinabi ni Liu Zigang sapagkat umaasa daw ito na sana ay hindi parte ng pamilya ni Jinwoo ang halimaw na pinag-uusapan sa pagpupulong kanina. Hindi raw gustong makalaban ni Liu Zigang si Jinwoo kung kaya't maaari daw na wala itong masamang hangarin, wika ni Adam, at tinawag naman ni Michael si Jinwoo upang makausap sa pribadong lugar. Ngayon ay nagkaharap na muli si Mrs. Norma at Jinwoo at sa kanyang isip kung ano daw kaya ang kailangan sa kanya nito, at kanyang sinabi na hindi niya akalain na sila ay magkikita pang muli. Pare-pares daw ang panaginip na kanyang nararanasan na ang mga top hunters sa isa-isang hinahunting ng kung sino man, at hindi kalaunan ng kanyang panaginip ay nagkakatotoo. Ang tinutukoy daw ba ni Mrs. Norma ay si Christopher Reed, sagot ni Jinwoo, at wika ni Michael na binalaan daw nila si Reed pero hindi ito nakinig sa kanila, at alam na daw ni Jinwoo ang sumunod na nangyari dito. Ang mga malalakas daw na hunter na sumusuporta sa kanilang mundo ay patuloy na namamatay, at sagot ni Jinwoo na narito daw ba siya upang siya ay balaan. Pero sagot ni Mrs. Norma na hindi sapagkat nakikiusap raw siya sa ating bida na protektahan ng mga hunter sa kanilang mundo. Sinusubukan niya raw tandaan ng mga mukha ng mga hunter na hinahunting, subalit bigo siyang gawin ito kung kaya't sinubukan niya raw tignan ng mga identity ng mga taong ito gaya ng ginawa niya kay Jinwoo noon sa pamamagitan ng kanyang ability, pero nang mamit niya na ang mga nilalang na ito ay puwersahan siyang nagigising, at hanggang sa ngayon ay tanda pa rin niya ang boses dahil sa kanilang pagtititigan ay sinabi nito na bumalik daw si Mrs. Norma at maganda para sa darating na digmaan. Napagtanto ni Jinwoo na ito ang labanan ng mga monarch at rulers gaya ng sinabi ng King of the Giant, at kung ganun man daw ay napapaisip siya kung saang side ang gumagawa ng pagpatay sa mga hunter. Ano raw ang kinalaman ni Jinwoo para protektahan niya
niya ang mga hunter at sagot ni Mrs. Norma na kaparehas daw kasi ng kapangyarihan ni Jinwoo ang nagpapakita sa kanyang panaginip at naisip ni Jinwoo na ang nakita ni Mrs. Norma sa kanya at nakita nito sa panaginip ay maaaring kapangyarihan ng isang monarch. Ang mga nilalang daw na ito ay lagpas na sa kayang i-handle ng mga hunters at kailangan daw nila ang tulong ni Jinwoo at sa totoo lamang daw ay hindi sila kumbinsido na hingan ng tulong ang bida, pero pagkatapos ng laban nito kay Thomas ay napatunayan nila ang kakaibang lakas ni Jinwoo. Hindi raw libre ang hinihingi nilang tulong kung kaya't inaalok daw nila kay Jinwoo ang runestone na naiwan ni Kamish. Meron daw mga hunters sa kanilang mundo ang nakatanggap ng malakas na kapangyarihan na siyang sumusuporta at kung mawawala daw ang mga hunter na to ay hindi tatagal ang kanilang mundo. Humingi naman ng sorry si Jinwoo at wika ni Michael na kung ang pagtanggi ng bida ay tungkol sa galit nito kay Andre, pero wika ni Jinwoo na nagkakamali si Michael sapagat hanggang sa ngayon ay hindi pa niya alam kung sino ang dapat niyang protektahan. Kaya naman nagpaalam na si Jinwoo at tumalikod na sa kanila hanggang naalala ni Adam ang sinabi ni Jinwoo sa conference, subalit napabuntong hininga ang bida at sinabi kay Adam na maaari daw bang ibigay sa kanya ang listahan ng mga hunter na dapat niyang protektahan at mas mainam daw kung mabibigyan siya ng pagkakataon na ma-meet ito ng personal. Sa huling araw ng international conference kung saan ito ang gabi para sa mga hunter ay narito ngayon si Jinwoo at Jinho para sa party. Naiiyak si Jinho nang malaman niyang kinalaban ni Jinwoo si Thomas na may bansag bilang Dagulayat at napansin naman ng ibang hunter na kahit nasa harapan na nila si Jinwoo ay hindi nila maramdaman ang presensya nito kung kahit iba raw talaga ang level ng ating bida. So yun daw pala ang taong niligtas ni Jinwoo at isang hunter ang lumapit sa kanila na nagpakilala bilang CEO ng Global Corporation at nais daw niyang bili ng mga bangkay ng mga giant na nagpakita sa Japan. Sagot ni Jinwoo na in charge lamang siya sa pakikipaglaban at si Jinho daw ang bahala sa business matters, kaya naman ang dalawa ay nag-usap tungkol sa negosyo habang si Jinwoo ay natutuwa sapagat isa na talagang vice chairman na may tuturing si Jinho ngayon. Binigay naman ni Adam ang mga listahan ng mga hunter sa buong mundo at nirarango nila ang mga ito base sa kanilang contribution at ito raw ang mga hunter na kailangang protektahan ng bida. Ano raw ang rango ni Jinwoo kung siya ay masama dito at sagot naman ni Adam na kung isasama nila ang ginawa nito sa Japan ay maaaring nasa pang-apat or pangatlo ang bida sapagat ang nangunguna ay si Thomas, pangalawa si Liu Zigang, pangatlo si Christopher Reed at pang-apat ay si Siddharth Bachchan. Nilagyan ni Jinwoo ng mga shadow soldier ang mga anino ng bawat hunter na narito ngayon upang malaman niya kung sino ang kalaban at sino ang dapat niyang protektahan. Isang tao ang papalapit sa bida at wika nito na hindi raw kailangan mag-alala ni Mr. Wu sapagat ngayon ay narito ngayon si Thomas upang magtanong sa bida. Nakatanggap daw ng pinsala ang kanyang kamay galing sa isang malakas na kapangyarihan kung kaya't hindi raw gumagana ang healing magic ng isang healer at sinabi rin ng doktor na kahit paunti-unti itong gumagaling ay malayo pa din ito na gumaling ng tuluyan. Kung nanaisin daw ni Jinwoo ay pwede raw nitong patayin ang lahat ng member ng Scavenger Guild, subalit bukod daw kay Dongsu ay ni isa ay walang namatay sa kanila kung kaya't tanong ni Thomas kung bakit daw hinayaan silang mabuhay ng bida. Sagot ni Jinwoo na hindi raw nakagawa ng kasalanan sila Thomas nakatumbas ng kamatayan at sa kanyang pagtalikod ay sinabi nito na pinaplano niya na magkaroon ng funeral para kay Dongsu at sana daw ay hayaan sila ni Jinwoo na gawin ang bagay na yon. Pagkatapos daw gumaling ng kanyang kamay ay nais niya na magkaroon sila ng pagsasalo ni Jinwoo at kung ibibigay daw nito ang contact niya sa kanyang manager ay kukontakin niya agad ang ating bida. Wika ni Laura na nagpapakita raw ngayon si Thomas ng gratitude dahil sa hindi pagpatay ni Jinwoo sa kanilang mga member at kahit daw hindi halata isang mahihain daw na tao si Thomas. Maaari daw bang ibigay ni Jinwoo ang kanyang contact sapagat handa raw silang ibigay ang kahit anong gusto nito, pero sagot ni Jinwoo na okay na siya sa nangyari, pero sagot ni Laura na very competitive daw si Thomas at hindi raw ito mapapakali hanggang hindi sila nakakabayad ng utang na loob. Kaya naman sinabi nito na gusto niya ng dagger habang nagpasalamat naman si Laura sa naging nais ni Jinwoo. Gusto daw bang makita ni Jinwoo ang mga hunter na nasa listahan, pero sagot nito na hindi na kailangang gawin ng bagay na yon at bakit daw ang pang-anim sa ranggo ay nawala ngayon samantalang si Adam ay nagulat dahil paano daw ito nalaman ng bida. Nawalan daw sila ng contact dito bago maganap ang international conference at kahit hinahanap ito ng Brazilian government ay hindi nila ito makita kung kaya't naisip ni Jinwoo na napatay na daw ba ito ng monarch at ibig sabihin na 7 tao na lamang ang natitira. Sa Korea ay pinakita ang chairman kung saan nakakaramdam ito ngayon ng palpitation sa kanyang puso at mas lumalala daw ang kanyang karamdaman. Sinabi daw sa kanya ng doktor noon na mamamatay siya sa loob ng 6 na buwan kung hindi pa siya magre-retiro at lumipas na ang 2 taon hanggang sa ngayon at kung hanggang dito na lamang
lamang ang kanyang buhay o wala na siyang magagawa pa sa bagay na yon. Isang tawag ang kanyang natanggap at tanong sa kanya ng kanyang asawa na wala naman daw nangyaring masama ngayon, at sagot naman ng chairman na oo naman at sa totoo lamang ay pauwi na siya ng bahay, subalit bigla itong may naramdaman na kakaiba at sa kanyang pagtingin ay nakita niya ang Frost Monarch. Sawa ka na bang maging amoy tae ang hininga mo? Naku, huwag ka nang mag-alala dahil ito na ang solusyon sa iyong problema, at ito ang Mabre Mint Mount Spray kung saan sa loob lamang ng 3 segundo ay balik sariwa ang amoy ng iyong hininga. Hindi mo na kailangang mag-worry sa biglaang tsikahan o meetings dahil bukod sa lasang candy ay malamig pa ito sa bibig. Instant freshness, check. No alcohol or dye, check. At natural mint flavor, check. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Gusto mo rin bang maging confident habang kausap ang crush mo? Click the yellow basket below para matry mo na ang magic ng Mabre Mint Mount Spray. Sinisigurado ko sa iyong hindi ka magsisisi dito.